Taong 2014 nang ipatawag ng nooy mayor ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte ang boksingerong si Ray Loreto sa isang courtesy call para bigyang pugay ang binigay nitong karangalan di lang sa kanilang syudad kundi sa buong bansa ng Pilipinas nang matagumpay nitong masungkit ang bakanteng IBO World Light Flyweight title noong February 1, 2014. Isang lehitimong underdog ang ating kababayan sa pambato ng South Africa na si Conisari Joy. Kaya naman ginulat ng Pinoy ang mga banyagang tagapanood nang ma-upset nito ang nasabing Aprikano na ginanap sa Monte Carlo, Monaco. At sa kanilang laging bakbakan ay wala nang inaksaya ng panahon ang ating pambato at umatake ng umatake hanggang sa muntikan niya pang mapatumba sa round 2 ang nasabing Aprikano. As we go into round number 2 for this vacant title, two southpaws, Loreto from the Philippines, Joy from South Africa. Boxing as he kept on going to the gym, carrying someone's bag, and then they said, okay, you're gonna fight amateur. Up and down. That's exactly what he did. That's it. Oh, good start by the right man. Loreto and Joy's hand right now. Start from the floor. Starts a big challenge. Literally second. At sa pagpasok ng round 3 ay dito na ginulat ng ating pambato ang mga tagapanood ng Monte Carlo, Monaco. Mystery does not have his legs back. It's gonna be seen in this, the third round. Loreto still piling on the pressure. Joy trying to establish the left jab. Joy is also quite a decent puncher too. And if he's dropped his guards, his corner told him repeatedly to keep his guards up. Unbelievable stuff from Hitman Ray Loreto from the Philippines. Makalipas lamang isang taon ay muling nagharap ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Ray Loreto lumipad sa teritoryo ng Afrikano para kanyang depensahan ang titulong kanyang nasungkit sa kanilang unang salpukan. Buwan ng Marso taong 2015 naitakda ang kanilang rematch at kagaya ng naunang laban ay ganun pa rin kaagresibo ang ating pambato. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa panahong ito may tanga ng ating pambato na kartadang 17 wins, 13 talo at 9 na knockouts. Habang ang hometown boxer ay may 24 wins, 17 knockouts at 2 talo lamang. Kaya naman kumpiyansa ang mga kababayan nito na nakachamba lamang ang Pinoy sa kanilang unang paghaharap. Lalo na ngayong balwarte pa nila ginanap ang nasabing salpukan. Pagbukas pa lamang ng unang rounds ay hindi na kagad pinaporma ng ating pambato ang hometown boxer at dito ay napatumba niya kagad ang kanyang katunggali. Ilang minuto pa lamang nagsisimula ang round number 1.
Ngunit sa pagbangon ni Joey ay hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng ating kababayan na makabawi. Inararo ng inararo at patuloy na kumokonekta ang mga suntok na siyang naging dahilan na ihinto ng maaga ang referee ang nasabing laban. Tila dismayado ang kanilang pambato, lalong-lalo na ang kanilang mga kababayan dahil sa mismong balwarte pa nila ginanap ang nasabing laban na kanilang inaasahan na magwawagi ang kanilang pambato. Bagamat nagtagumpay ang ating kababayan sa kanyang pagdepensa sa titulo, talo naman ito pagdating sa kanyang premyo dahil hindi umano na ibigay ang kanyang karampatang bayad para sa nasabing laban na nagkakahalaga ng $42,000 US. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa issue ng bayaran ay maaaring bisitahin ang link sa description. Nobyembre 10 taong 2012, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para lumaban sa isang pandaigdigang kampyonato. Tumayo pa mula dito sa Pilipinas, papuntang South Africa, si Edrin Dapudong para harapin ang kanilang pambato na si Gideon Buthelezi. Nakataya sa kanilang bakbakan ng bakanteng IBF World Super Flyweight title. Naging dikdikan ang kanilang naging laban. Walang gustong sumuko sa kanilang palitan na suntok mula umpisa patungong round 8. Aminadong dikit ang bakbakan sa unang rounds pa lamang. Kapag sumusuntok ang ating pambato ay agara na gumagante ang hometown boxer. Ngunit sa bakbakang ito ay atin ding mapupuna na ang ating kababayan ay siyang agresibo sa laban at ang African boxer ay pinapangalagaan ang kanyang distansya sa ating pambato. Pero minsan ay nadadala ng ating kababayan ang African boxer sa kanyang gustong laban na dikdikan sa ibabaw ng lona na siyang pabor sa ating pambato. Dapudong really seems to be coming in and then doing exactly what he wants to do. Dapudong landed a good left hook there over the top. Oh, and a nice uppercut from Buthelezi. That's what he's got to do now, Buthelezi. And now the crowd is coming. Sa tuwing di kita ng setup na kanilang bakbakan, ay dito nakakakuha ng magandang patama ang ating kababayan, lalong-lalo na ang uppercuts at mga ilang-ilang mga body shots. The respect of Dapudong. Well, he's basically going to fight Dapudong's fight, Peter. He's not going to win running away the whole night. He's got to stand toe-to-toe and go with Dapudong. He seems to be doing exactly that, Brian. Standing right in front of Dapudong. Almost. Dapudong. That's better. That's what he needs to do. Boom, boom, inside, get back out. Make Dapudong miss. Nice work from Buthelezi. He's in round 8. Hanggang sa umiskor ng knockdown ang ating pambato sa round 9 nang nakapatama ito ng isang kaliwa na nagdahilan ng pagbagsak ng Afrikano. Nasty from the outside. Oh, he's gone down.
Ngunit nandi pa dito natatapos ang laban dahil muling tumayo ang nasabing kalaban at nakapagpatuloy sa kanilang bakbakan. Muling nagpalitan ng mga suntokang parehong boksingero hanggang sa umabot sa huling rounds ang kanilang naging salpukan. Ngunit tila na balot ng kontrobersya pagdating sa resulta ng laban dahil kahit umiskor ng knockdown, ang ating kababayan ay ibinigay pa rin sa Afrikano ang panalo sa pamamagitan ng split decision. At matagumpay na masungkit ng nasabing kalaban ang pandaigdigang titulo. From Boy Patong in Gauteng, South Africa, Gideon Hardcore Buthelezi. At dahil hindi kumbinsido ang marami sa naging pagtatapos ng kanilang laban, ay muling pinagharapang dalawa para sa unang depensa ng Afrikano sa titulong IBF. Hunyo 15 taong 2013. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas matapos ang kontrobersyal na kanilang naging unang paghaharap. Sa pagkakataong ito ay sinigurado na ng ating pambato na hindi na muling mauulit ang nasabing dayaan dahil sa hindi inaasahan ng mga manonood sa mismong baluarte ng kalaban ay ipinakita ng ating kababayan kung paano manalo sa isang malinis na paraan. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Mainit kaagad ang simula ng kanilang laban dahil umatake kaagad ang ating pambato. Ngunit kagaya ng kanilang unang bakbakan ay gumagante kaagad ang African boxer. But he says he's up for it tonight. As you see him land a terrific right hand there. Yeah, very. Sa pagkakataong ito ay tila mas naging agresibo ang African boxer. Hindi katulad ng kanilang unang bakbakan na mas pinaprioritize niya ang distansya at counter punches lamang ang kanyang ginagamit. Dahil batid nito na may pamatay na suntok ang ating pambato na siyang delikado para sa kanya. 12 rounds last time out. And a very, very difficult decision to call. But a lot of people did feel Dapudang did enough. So can Buthelezi up his game tonight and fight a better fight. So far, so good. Nice combination from Gideon Buthelezi. Old trainer Harold Forbach just told me off air that Buthelezi is trying very hard for this fight. He's not happy that some people felt he may have lost the last one. Yeah, and also what is interesting, Brian, was that what was revealed on Tuesday was the fact that Buthelezi struggled with the weight in their last fight, which is very, very interesting because he was coming from a junior flyweight division up to junior bantam, two weight divisions up. So there was no reason for him really to be having weight problems. He's a big man for the weight, Peter. I'm quite surprised that he actually fought in the junior flyweight division because he must have really battled to make junior flyweights. But yes, he was even battling, Harold tells us, to make the junior bantamweight division. But this time he's done it professionally and worked hard at his weight. And tells us he will look better. So far, so good. So far so good, and that's because also he's keeping his guards up, making sure that he does not get hit unnecessarily. As Referee Robert Berger there warns Dapudong. Sa pagkakataong ito ay bahagyang nakakapatama ang African champion. Ngunit ang ating pambato ay tila may sineset up na isang malakas na pag-atake na siyang bibigla at sasambulat sa hometown boxer. 3 fights, very experienced man. Yes! Oh, and there goes Buthelezi. He's been badly hurt. He's not going to make this. Oh, the fight is over. It is over. Unbelievable. Isang malutong na kaliwa ang naipatama ng ating pambato sa kanang pisngi ng champion na siyang nagpatumba rito. Inumpisa nito ang pag-atake sa katawan at bahagyang bumukas ang depensa ng champion. At nang bibitaw na ng left straight ang African boxer ay saka na nito binitawan ang kanyang pamatay na left hook at matagumpay itong tumama sa champion. Hindi na nakabangon ang African champion at hindi na pinaabot ng ating pambato sa mga madadayang hurado. Bagkus ay ipinakita niya kung papaanong manalo sa isang malinis na paraan.
Minutes and 29 seconds into the opening round, the winner by knockout and the new IBO Junior Bantamweight World Champion from the Philippines, Edwin the Sting Dapudong. Yeah, there's Tila nakakabahala na ang katoksikan na nagaganap dito sa industriya ng boxing sa Pilipinas. Dahil imbis na magkaisa ang ating mga kababaeng Pilipino para i-cheer up ang ating mga pambato, ay kabi-kabila ang mga hate na natatanggap sa social media ng ating mga boksingerong Pilipino. Tila nalilimutan na natin kung ano ang kanilang ipinaglalaban sa tuwing sumasampa sila sa lona. Bukod sa kanilang pamilya ay daladala rin nila ang karangalan ng ating bansa. At ikit pa riyan, nakataya rin ang kanilang buhay sa tuwing lalaban sa gitna ng ring. Dahil ang larangan ng boxing ay sadyang napakadelikadong sports. Dahil sa isang pagkakamali mo lang ay maaaring matapos na agad ang iyong buhay. Tulad na lamang sa isang boksingero natin ngayon. Grips to the body. That's poison in a gunfight. What a knockout! Shot. This is just very brutal to watch. No. Obviously, we see the family member here. Marahil narinig nyo na ang terminong gladiator. Sila ang mga taong sinusuotan ng sandata para magtanghal sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kapwa gladiator, para lang magbigay ng entertainment sa mga manonood. Ito'y panahon ng Roman Empire kung saan talamak o legal ang magkaroon ng mga alipin. Talagang brutal at hindi kaaya-aya ang ganitong palabas, ngunit normal lang dati. Habang nagiging sibilisado ang mga tao, ay unti-unting naglaho ang mga ganitong sistema at nakaraan. Ngunit hindi naglaho ang gutom ng tao na manood ng dalawang magigiting na mandirigma na naglalaban. Kaya hindi nawala, bagkos nag-evolve lang at ngayon ay tinatawag na combat sports gaya ng boxing. Dati pa nga ay 15 rounds kaya matibay ang labanan. Ngunit maraming nasawi dahil ito'y brutal. Bakit kamo? Isipin mo 15 rounds kang sinusuntok sa ulo. Pasa at bugbog lang ang agarang matata mo. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang epekto sa utak ng tao sa pagdaan ng maraming taon. Kaya naman niremedyoan ng rules at ginawang 12 rounds na lamang. Stricto din ang mga opisyal hinggil sa rabbit punch at kidney punch. Ganun pa man, ay likas talaga ang combat sports at mga hindi inaasahang pangyayari. May ilan pa rin na nakomatos at may ilan namang binawian ng buhay. Nagsanay ng kay haba-habang panahon mula pagkabata at sa isang iglap o suntok lang, tapos na ang mga pangarap. Isa na rito ang boksingero ng Mexico na si Moises Fuentes, isang veterano at former 2-division world champion. Boxing ay pawang kabuhayan lang niya at kanyang pamilya. 2007 ang kanyang unang sabak bilang professional boxer at naging WBO minimum weight world champion sa taong 2011. Fast forward tayo sa taong 2013 kung saan dumayo siya sa Pinas para labanan ang ating light flyweight champion na si Donnie Nietes. Si Fuentes ay may record noon na 16-1 habang 31-1 naman kay Ahas. Maganda ang laban at tabla ang hatol ng mga hurado. Empate mayoritario. Ahí está, señor. Nagkaroon ng rematch noong May 2014 sa kaparehong titulo at timbang. Dito ay mas epektibo si Nietes, kaya bagsak ang katunggali ng 3 beses. Tuloy pa rin ang pagiging road warrior ng Mexicano, subalit nadagdagan ang kanyang mga talo. Fast forward ulit tayo, October 16, 2001, ang huling laban ni Moises Fuentes sa kanyang karera. Ito'y pangkaraniwang araw lamang sa mga boxing fans, ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video. Masasabing mismatch ito kung iisipin. Matandaan na kung titignan si Fuentes habang bagitong-bagito si Cuellar dahil 16 years ang age gap ng dalawa. Take note, 3 taon siyang hindi lumaban dahil sa sunod-sunod na talo via knockout noong 2018
bago isabak dito sa halimaw na undefeated. Unang round pa lang ay kumokonekta na ang mga hooks ng mas batang boksingero, habang medyo tensyonado naman ang matandang si Fuentes. There you see again, just some short left hooks. Beautiful uppercut. Just stunned Fuentes. Another big right, and I think Fuentes is a little taken back. Halatang wala sa timing si Fuentes at hindi man lang makatama ng solid. Kulang rin sa lakas at mukhang wala sa kondisyon dahil wala man lang kalatoy-latoy ang mga suntok. Yes. So You see Gordon body right upstairs. It's a beautiful right there. I'm not done yet. May mga body shots rin na iniinda habang nag-aalmusal ng mga kombinasyon. Seeing here, There's Fuentes going to the body. Well, connected on the left hook and just stunned. And Fuentes with a body shot again. to the head and to the body. Cuellar is looking fantastic. Those uppercuts are really just surprising Fuentes. And there you see the uppercuts again, just moving Fuentes. Wayne takes that back. Trying to unload. He's trying to gather some momentum. There you see Fuentes. Now Fuentes trying to. Cuellar comes up with the jab. A body shot deflected. Cuellar. Bago mag round 3 ay umakyat na sa ring ang doktor para tignan at tanungin siya kung ayos lang ba. This is letting the doctor know he's good. Mas lalong kinawawa at mas nakakorner siya sa lubid. Cuellar just throws some uppercut from Cuellar. Another body shot, big uppercut again from Cuellar. There you see Cuellar. By Cuellar. The way he started is that Now Fuentes lands one on the chin. But Cuellar was connected from Fuentes. smiled at it, did Cuellar, just came back. It's almost. Then you see a big uppercut. Followed with a jab from Cuellar. And that uppercut has been probably Cuellar's best punch of the night. So Isa na namang solid right counter ang tumama sa round 5 ng malinis. Ginawang sausawa ng mukha ni Fuentes at may kutob na ang mga manonood na masama ang kahantungan nito. That's just a handicap being placed upon him. there you see Fuentes starting to unload with Cuellar in the corner. But Not only did he spin out of his stuck his tongue out at him. Fuentes continuing to press forward. There you see. We are in round 5. Slip and counter. There you see Moises damage. There you see Fuentes trying to press Cuellar against the corner. Cuellar. Every time he goes to the body. It's like it was right there, an uppercut. Look, you'll see it right here in these exchanges. He's in there with the former champ,
and he was really bringing the fight. I mean, you can just sense he's mature beyond his years. With just the way left cross. The star on Televisa before he was signed to Golden Boy. I want to say Play out and follow. that's awesome, man. 19 years old. That's fast. Another level. That came along with it. There you see it down the way out. Continuing to press. Just with the jab, sticking that jab, and going. Nagmintis man ang right hook ngunit sinundan pa ng isang left hook na sumakto sa panga. Hindi na nakatayo at panay sigaw ang pamilya ng natalong boksingero. Kailangan siyang ilabas at dalhin sa ospital habang naka-stretcher. Nagkaroon ng brain injury at makalipas lamang 13 buwan ay pumanaw ang Meksikano sa edad na 37. Kahit sinong veterano ay walang ligtas sa panganib na pwedeng mangyari sa loob ng lona. Kahit ensayado yan, abay ensayado din naman ang sumusuntok para talunin ang kalaban. Sobrang delikado, lalo na kung tumatanda na ang isang fighter gaya ni Pacquiao at Donaire na lumalaban pa rin sa mga dekalibreng kampyon. Hindi natin masisi kung mas nauso ngayon ang hit and not get hit dahil dito ay mas ligtas ka na, kumikita ka pa. Kaya ingat sa mga boxer natin dyan, kahit sino man o kahit saan pwedeng mangyari sa iyo yan. Tila napasubo ang ating kababayan na si Arthur Villanueva sa dayong Meksikano na si Juan Jimenez sa pag-aakalang liyamado ang ating pambato. At bukod sa dito sa Pilipinas ginanap ang nasabing laban, ay may napakaraming talo na rin ng Meksikano. Ngunit nang sumampa na sila sa ibabaw ng lona noong Mayo 28 taong 2016 para paglabanan ng bakanting WBO Asia Pacific title sa Bantamweight Division, ay tila walang takot na nakipagsabayan ng nasabing dayo sa ating pambato at nagpamalas ng kakaibang lakas. Walang duda na may napakadelikadong kamao ang Meksikano. Nang pabagsakin kaagad nito ang ating kababayan na si Arthur Villanueva sa ikalawang rounds pa lamang. Ngunit kung gaano kalakas ang kamao ni Juan Jimenez, ay siya namang tigas ng ulo ng ating pambato na nagsilbing mitsa para matapos agad ng maaga ang nasabing bakbakan. Narito at ating balikan ang umaatikabong salpukan ng dalawang boksingerong ito. Sa unang rounds pa lamang ay pinaramdam kaagad ng Mexicano kung gaano kalakas ang kanyang kamao na siyang maagang kumukonekta sa ating pambatong si Arthur Villanueva. At kadalasan sa mga boxing match ay sa unang rounds pa lamang ay nagpapakiramdaman ng parehong boksingero. Ngunit itong Meksikano ay tila hindi nag-aaksaya ng panahon. Suerte que no se exponga y que lo tumben con un buen golpe. Y aguas porque ahora muy bien el upper, no vuelva a suceder en esta. El Peñita pues duele pero ya lo tocaron, abajo está. Bagamat maagang nagpapasiklab ang Mexicano at kumukonekta ng mga body shots, ay hindi rin naman nagpapahuli ang ating kababayan ay gumaganti rin ito ng mga malulupit na kamao at kumukonekta rin ang magagandang patama sa Mexicano. Boxeadores se están enfrentando en el peso mosca. Pero sigo sin... Dito sa ikalawang rounds ay tila gusto agad tapusin ng Mexicano ang laban dahil mas lalo itong naging agresibo at napatumba pa niya ang ating kababayan. ¡Qué buen intercambio del Peñita! ¡Buenos golpes! ¡Se va la lona! Agad naman na bumangon ang ating pambato mula sa kanyang pagkatumba at muling ipinagpatuloy ang bakbakan ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay hindi nagpasindak ang ating kababayan sa ipinapakitang agresibo ng Mexicano. Segundo episodio y allá va el Peñita tratando de llevarse este título gallo una vez mejor.
Aquí recomiendo dejarte ayudar por un agente mucho más cercano y no permitir como el retraso, en fin, cosas que no opción de boxeo, como el referee sea de la misma nacionalidad de uno de los boxeadores. Claro, eso es son detalles ese que está generando buen boxeo. Sa kabila ng knockdown ng ating kababayan at sa magandang opensa na ginagawa ng Mexicano, ay tila hindi naman ito nakaapekto para sa konsentrasyon ng ating kababayan. Dahil matapos niyang matumba, ay tila gigil na makabawi ang ating kababayan sa Mexicano na siyang mas lalong kapanapanabik ang nasabing bakbakan. Sa pagpasok ng round 3, isang pagkakataong makabawi para sa Pilipino. Isang malutong na kanan ang naipatama nito na siyang nagpatumba sa Mexicano. Peñita, lo mandan para abajo, ahí está tocando la lona. Agad naman na bumangon ng Meksikano at ang mga manonood ay hindi magkandamayaw sa tuwa dahil sa magandang laban na kanilang nasasaksihan. Pero responde muy bien el Peñita. Qué bárbaro, qué... Puños de... At bago matapos ang rounds ay kapwa nag-iwan ng mga kombinasyon ang parehong boksingero. Campana para que termine, pero está en las cuerdas. Cuidado porque le meten otra vez el cruzado con derecha, izquierda. Combinación arriba, está encima. El de Filipinas suena la campana de milagro. Isang magandang laban ang ipinamalas ng parehong boksingero sa round 3. Lalong-lalo na ang ating kababayan dahil sa pag-score nito ng knockdown. Dahil dyan ay mas lalong nagiging kapanapanabik ang nasabing bakbakan. Ngunit sa pagpasok ng ika-4 na rounds ay isang di inaasahang aksidente ang naganap na siyang ikinagulat ng mga manonood. Super Mosca es... ¡Ay! Aquí cayeron los dos. ¿Qué dice el referee? Le están contando, me parece, la caída al mexicano, ¿eh? Le están contando la caída al mexicano. Fuera. Está fuera. 7, 8. Se acabó. Se acabó la batalla. Final tan raro. Sa pag-atake ng ating kababayan ay hindi sinasadyang nagkauntugan ang kanilang mga ulo at tila hindi maganda ang tama ng Meksikano. At dahil sa nangyari ay nawalan ito ng malay. Ganun pa man sa nangyaring aksidente ay diniklara pa ring panalo si Arthur Villanueva via knockout. At sa pagkatalo ni Jimenez sa ating bansa ay tila hindi niya ito matanggap sa paraan ng kanyang pagkatalo. Kaya naman 3 buwan na makalipas pa lamang, September 24, 2016 ay muli sila nagharap. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginanap na ang kanilang bakbakan sa StubHub Center Carson sa United States of America. Kapwa mainit ang parehong boksingero sa panimula ng kanilang bakbakan at ang Mexicano ay tila gigil na makabawi sa ating kababayan.
Dahil sa panggigigil ng Mexicano na makakabawi, ay tila napasama pa ito. Isang rumaragas ang kanan na sumambulat sa Mexicano na siyang naging dahilan ng kanyang pagtumba. At sa pagkakataong ito ay malinaw na ang pagkapanalo ng ating kababayan sa pamamagitan ng knockouts gamit ang kamao at hindi ang kanyang ulo. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.